putukan sa hotel sa Beijing, nalantad na asasinasyon, at pag-aresto sa pinakamakapangyarihang general ng China. Parang script ng pelikula ito. Ngunit ayon sa ulat, totoong nangyari ito sa loob ng CCP. Habang sinasabi ng opisyal na state media na inaresto si General Zhang dahil sa korupsyon, may mga malalalim na source na nagkukwento ng isang matinding istorya tungkol sa nabigong tangkang kudeta na muntik nang hindi malampasan ni Xi Jinping. Nagsimula ito nang i-anunsyo ng China ang investigasyon kay Zhang Yujiao, pangunahing general at miyembro ng komisyon na si Liu Xingli. Ngayon, mayroong military purge na nagaganap sa loob ng CCP nitong mga nakaraang taon. Pero ito na ang pinaka-nakagugulat na hakbang sa ngayon. Si Zhang ang pangunahing tao sa militar ng China. Technical, si Xi Jinping ang commander-in-chief, pero hindi siya militar kundi politiko. Si Zhang talaga ang namamahala sa militar araw-araw. Siya ang pinakamataas na ranggong general na aktibo sa China at technical na pangalawang tao pagdating sa militar ng China. Ngayon, bukod dito, nakakagulat dahil hindi kalaban si Zhang kundi tao siya ni Xi Jinping. Ang kanilang mga ama ay magkasamang lumaban noong digmaang sibil sa China at magkaibigan na sina Xi Jinping at Zhang mula pagkabata. Dapat nagretiro si Zhang noong 2022 nang maupo si Xi Jinping para sa ikatlong termino. Napapayag niya si Zhang na huwag munang magretiro. Ginawa siyang pangalawang pinuno at naging chief of staff ng pinagsamang sangay ng militar ng China. Kaya ang tanong ngayon, kung di na mapagkakatiwalaan ni Xi Jinping si Zhang, sino pa ang pagkakatiwalaan niya? Sino ang ipapalit niya sa posisyong iyon? Lalo pang lumala ang sitwasyon dahil hindi si Zhang ang una o pangalawa. Plano ni Xi Jinping na tanggalin ang lahat ng mataas na opisyal ng militar ng China nitong mga nakaraang taon. Nilinis na ni Xi Jinping ang halos lahat sa Central Military Commission ng China. Gaya ng sinabi ko, ito ay parang version ng Amerika ng Joint Chief of Staff, ang pinakamataas na liderato ng militar sa bansa. Noong nakaraang taon, tinanggal ni Xi Jinping ang 8 general, kabilang ang ikalawang pinakamataas sa bansa. Kaya yung tao sa ilalim ni Zhang ngayon, bago pang ngayong linggo, iniisip ng lahat na si Zhang, hindi si Xi Jinping, ang may kagagawan ng lahat ng paglilinis. Ngayon, wala na si Zhang. Mapapaisip ka talaga kung anong nangyari, di ba? Kaya tingnan natin ang isa sa mga kwento na nagbibigay sa atin ng ilang detalye kung ano ang nangyari at kung bakit biglang tinanggal si Zhang sa kanyang posisyon. Ngayon gusto kong magbigay ng disclaimer dito dahil medyo kakaiba talaga ang kwentong ito. At ang tanging dahilan kung bakit ko ito ibinabahagi sa inyo ay dahil ang may akda ng kwento o ang taong nagbahagi ng kwentong ito. Sa totoo lang, inihayag nila ang pag-aresto kay Zhang bago pa man ito opisyal na inanunsyo ng mga opisyal ng China, na medyo nakakaintriga. Hindi ko iniisip na malaki ang agwat ng oras, pero nauna siya bago ang opisyal na anunsyo. Kaya gusto kong ibahagi ang kwentong ito. Hindi ko sigurado kung totoo ito, kaya sasabihin ko muna bago basahin. Tingnan natin. Ang kwento ay mula kay Shang Yu, isang Chinese-Canadian na aktivista sa karapatang pantao. Sabi niya, ilang araw bago ang opisyal na anunsyo noong Enero, 19 may kaibigan siyang tinawag na Ginoong X na magsisilbing impormante. Ayon sa impormante, naaresto si Zhang Yujiao at posibleng may malaking nangyari sa CCP. Noon, abala siya kaya hindi na ilathala ang tawag. Pero kalaunan, inilathala rin niya ang transcript ng pag-uusap. Si Mr. X, na siya nating impormante, ay nagsabi na sina Zhang at Liu. Iyon ang isa pang lalaki na bahagi ng military commission. Pareho silang naghahanda kumilos laban kay Xi Jinping sa gabi ng Enero 18, 2026 sa Beijing. Noong araw na iyon, balak ni Xi Jinping na manatili sa isang hotel sa kanlurang bahagi ng Beijing. Sa mga nakaraang taon, wala nang permanenteng tirahan si Xi. Palipat-lipat siya ng lugar bawat ilang araw. Plano ni Zhang at Liu na arestuhin si Xi Jinping at nakatakda ang operasyon sa gabi ng Enero 18. Nalik ang plano 2 oras bago ang aksyon. Nasa hotel si Xi noon dahil
madalas siyang doon tumuloy at bihirang magtagal sa isang lugar ng 2 sunod na gabi. Kaya inisip nilang mas madali siyang mahuli doon. May mga haka-haka online na sinadya ni Shi na gamitin ito bilang pain para mahikayat si Jiang na lumabas. At maaring tama o bahagyang tama ang interpretasyong iyon. Matapos matanggap ang tip, agad umalis si Shi sa hotel 2 oras bago ang schedule at tahimik naghanda ng kontraoperasyon sa pag-aresto. Hindi alam ng grupo ni Jiang na naipasa na kay Shi ang impormasyon kaya nagpatuloy sila at nagpadala ng advance na tauhan. Nagbarilan sa hotel ang grupo ni Jiang na kararating lang at ang mga puwersa ni Shi. 9 sa mga gwardya ni Shi at 12 dosenang tao ni Jiang ang napatay. Nagtanong si Xiang Yu, isang aktivista, kung nasaan ang mga tao ni Jiang noon. Nasa iisang lugar lang ba sila o magkakahiwalay ang pwesto nila? Sumagot ang impormante, hindi iyon sinabi sa akin, pero ang mahalagang punto ay nandoon si Shi at na-deploy na rin ang mga tropa. Madalas magpalipat-lipat ng hotel si Shi, kaya mahirap siyang mahanap. Nagpatuloy ang impormante. Ang alam ko, nalaman ni Shi ito 2 oras bago mangyari at agad siyang nagpaaresto. Sina Jiang, Liu at kanilang pamilya ay agad inaresto noong una. Tanong ngayon, bakit magplano ng malaki kung hindi paghahandaan ang pamilya? Sumagot ang impormante. Kumbinsido sina Xiang at Liu na magtatagumpay ang operasyon at hindi na mahalaga sa kanila ang proteksyon ng pamilya. Kung maagang naghanda, mabubunyag ang operasyon. Marami na ring impormante si Shi sa paligid ng pamilya nila. Mahaba ang usapan, kaya makikita mo ang detalye sa screen o sa link sa ibaba. Babasahin ko na lang ang mahahalagang bahagi. Sa dulo ng tawag, sabi ng impormante, matinding natakot si Shi sa insidente. Pati na ang kanyang ina at kapatid na ngayoy nasa Shenzhen guest house. Pinaiting ang seguridad at naka-lockdown na ang guest house na may bantay sa labas. Ano ang nagtulak kay Xiang na maghimagsik? Ayon sa impormante, malapit talaga ang taong ito kay Xi Jinping kaya malamang napilitan lang siya. Patuloy din naglilinis si Xi Jinping ng mga tao. Walang tapat kay Xi, kaya tuloy-tuloy ang masamang siklo. Sobrang mapaghinala at makitid ang isip niya. Walang tiwala sa iba. Ang mga tao sa paligid niya ay nabubuhay sa patuloy na takot at lalo silang natatakot. Habang mas nag-iingat sila, mas nagmumuka silang maingat, mas nagmumuka silang kakaiba, at mas madali silang magkamali. Bukod dito, parang itim na kahon ang sistema ng CCP kaya laging nag-iingat at nagbabantayan ang lahat. Totoo yan, mas lihim ang politika sa China kaysa sa karamihan ng ibang bansa. Lalo na sa mga bukas na bansa. Tama ba? Mas lihim ang Hilagang Korea. Pero ibang klase ang China. Di kayang pantayan ng Rusya. Kaya hindi natin alam kung totoo ba talaga ang kwentong ito o hindi, or kung gaano karami ang totoo rito. Pero tunog napakadramatiko talaga. Ngayon, pinag-uusapan din nila ang mga salitang ginamit sa anunsyo ng pamahalaang Chino. Napapakinggan natin mamaya. Pero isa pang nakakaintrigang bagay ay ang pagitan ng oras mula sa anunsyo at sa pag-aresto, o siguro baliktad, ang pagitan ng oras mula sa pag-aresto at sa anunsyo. Noong nakaraang taon, ilang buwan bago inanunsyo ng CCP ang pag-aresto matapos ang mga paglilinis. May chismis online na tumatagal ng buwan bago may opisyal na anunsyo. Ngayon, mukhang ilang araw lang matapos ang aresto or simula ng investigasyon ay nag-anunsyo na agad. Kaya sige, ngayon pakinggan natin ang anunsyo. Miyembro ng Politburo ng Communist Party of China Central Committee, Jiang Yuxia, pangalawang tagapangulo at miyembro ng Sentral na Komisyon Militar at hepe ng kagawaran ng pinagsamang kawani. Si Liu Zhenli ay pinaghihinalang lumabag sa disiplina at batas. Pagkatapos ng talakayan ng Central na Komite ng Communist Party of China, inimbestigahan sina Jiang Yuxia at Liu Zhenli. Ngayon, inakusahan ng opisyal na pahayag ng China, si Jiang, ng malubhang paglabag sa disiplina sa politika, disiplina sa organisasyon, disiplina ng katapatan, malinis na pamamahala, disiplina sa masa, at disiplina sa trabaho. Mukhang maraming disiplina yan. Kaya papasimplihin ko para sa'yo. Karaniwang wika ng CCP yan. May ginawa siya na hindi nagustuhan ni Xi Jinping. At hindi niya sasabihin sa atin kung ano ang ginawa niya. Ilang araw matapos ang anunsyo ng pag-aresto, naglabas ang Wall Street Journal ng nakakagulat na ulat. Ayon sa kanila,
Inaresto si Zhang dahil umano sa pag-leak ng nuclear na lihim ng China sa CIA. Malaking balita ito, kaya tingnan natin. Ayon sa ulat, ang impormasyon ay mula sa briefing na dinaluhan ng pinakamataas na opisyal ng militar ng China. Naganap ang briefing na ito bago ang pampublikong anunsyo na nakita natin kanina. Sinabi ng CCP sa lahat ng dumalo na iniimbestigahan si Zhang dahil sa pagbuo ng mga pampulitikang grupo. Ibig sabihin nito, sinusubukan niyang hikayatin ang mga tao na suportahan ang kanyang layunin para magawa niya ang isang bagay. Sinusubukan niyang bumuo ng koalisyon sa loob ng CCP. At ayon sa mga opisyal, sinisira nito ang pagkakaisa ng partido at labag sa batas ng CCP. Bukod pa dyan, iniimbestigahan din siya dahil sa pang-aabuso ng kanyang kapangyarihan sa loob ng pinakamataas na sangay militar ng CCP, na kilala bilang Central Military Commission. Karaniwan silang nagbibigay ng kontrata kapag kailangan ng serbisyo o magpagawa ng bagay. Ang grupong ito ang pumipili ng makakakuha ng kontrata at inakusahan siyang korap dahil baka binibigay lang niya ang kontrata sa pamilya o nagbabayad sa kanya. Pero ang pinaka-nakagugulat na kasunduan ay ito. Sa pulong na ito, sinabi sa lahat na si Zhang ay nag-leak ng pangunahing technical na datos tungkol sa mga sandatang nuklear ng China sa United States. Ito ang balitang naging dahilan kung bakit pinag-uusapan ng lahat ang eksklusibong ulat na nakuha ngayon ng Wall Street Journal. Ito ang dahilan kung bakit sa tingin ko hindi totoo ang ulat na ito o ang bahaging ito. Dahil isipin mo, ipagpalagay mong isa kang general ng PLA na nakaupo sa pulong na ito at narinig mo lang na ang pinakamataas na general ng militar sa bansa. Inaresto ang kababata ni Xi Jinping. Kung sasabihin sa iyo na espiya siya ng CIA, sasabihin mo ba yon sa Western na publikasyon? Sa tingin ko, walang maglalabas ng impormasyon na yon. Mas malamang, hindi lang ayon sa akin, kundi ayon din sa marami pang tao na mas malapit na nagmamasid sa China, na malamang ito ay isang autorisadong paglalabas ng impormasyon. Palagi itong ginagawa ng mga gobyerno kahit saan. Pinlano nila ang kwento sa media para kontrolin ang naratibo. Mukhang layunin ng CCP na kontrolin din ang naratibo sa ibang bansa sa paglalabas na ito. Mukhang inuulit lang ng Chinese state media yung mga diaryong binabasa sa China, yung 5 krimen na natalakay na natin. Hindi lang siya sumusunod sa disiplina ng partido. Iyon lang ang usapan nila. Hindi nabanggit ang nuclear secrets o Central Intelligence Agency. Lumabas lang sa foreign media ang detalyeng iyon. Kung talagang nagbebenta si Zhang ng mga nuclear secrets sa Amerika, hindi ba't iyon ang magiging headline sa loob ng China? Ayaw ba ng CCP na mapahiya siya sa bansa? Ang kwentong ito tungkol sa CIA na para sa banyagang audience ay tila propaganda upang palabasing traidor si Zhang sa ibang bansa at ilihis ang atensyon sa totoong nangyari. Maaaring may kudeta o katulad nito, kaya ayaw nilang makialam ang mga dayuhan ngayon. Maaaring hindi pa talaga tapos ito dahil si Zhang ay may maraming taga-suporta, mga sibilyan, at syempre, mga tao rin sa militar. Sigurado akong gusto ni Xi Jinping na alisin ang mga hindi tapat sa kanya. Kamakailan, pinalakas ng CCP ang seguridad sa Tiananmen Square nang inanunsyo ang pag-aresto sa kanya. Naglagay ng mga pulis at harang sa plaza at nag-high alert ang lahat. Hula ko, inaasahan nilang may mga magpoprotesta o magagalit kasi hindi ko alam kung natatandaan nyo pa. Kung nakita nyo na ang Tiananmen Square natin, malalaman nyo yon. Nagsimula ang maraming protesta noong 1989 matapos mamatay ang isang kilalang leader ng CCP, yung taong tunay na nais tumulong sa kabataan at pabilisin ang pag-unlad ng partido at bansa. At nang siya ay namatay, parang nawalan ng pag-asa ang mga kabataan na gaganda pa ang kalagayan ng bansa para sa kanila. Dahil dito nagsimula ang protesta sa Tiananmen Square. Kung di nyo pa napapanood, inire-recommenda kong panoorin. Hindi pa rin tapos ang kwento dahil tuloy ang investigasyon. Hindi pa tinatanggal si Zhang Yuzhao sa website kahit may anunsyo na ng investigasyon. Nangangahulugan ito na ang kanyang larawan at pangalan ay nasa CCP website pa rin. Nabihira ayon sa mga ulat, kaya posibleng may mangyari pa. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe sa ibaba. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod na video.
Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video ay nagpapakita ito ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan na tao o sundalong Ruso. Madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 sa mga ito ang na-demonetize. Hindi gusto ng mga advertiser ang drone strike or frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Ito ang realidad ng makabagong digmaan na nilalabanan at sinusubukang lampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na mahalagang ipakita ito. Kaya inilunsad namin ang Basics Insider. Ginawa namin ito mula umpisa kaya walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang mga kuha sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga base ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa aming site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin dahil lang hindi natutuwa ang mga advertiser sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas, kundi sa pamamagitan ng inyong suporta. Kung interesado ka sa ganitong balita at gusto mong mapanood ang mga video namin ng walang censorship at makakuha ng mga bonus na nilalaman na hindi namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa iyong screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng nilalaman na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang coverage at channel namin. Kaya salamat. Ako si Sam. Magkita tayo sa susunod.